Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong nga adlaw sa tanan, dalaygon ng Dios sa oportunidad na usab nga gihatag kanato nga makapadayon kita sa ato nga paghimo sa bulaton. Magduol kita diha sa Ginoo pinaagi sa pagpangamuyo sa alang sa ato nga pagsugod karon. Amahan ng Dios ng langit no, nagapasalamat kami sa oportunidad nga gihatag kanamo nga makapadayon o Dios sa paghimo sa ama ang morning devotion. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin, pag-inganyo, pagdasig, pag-challenge sa tanan nga mga listeners, sa tanan nga mga nagapaminaw, nagafollow diya sa ilang radyo o sa tanan mga Facebook friends o sa tanan usab nga makascan from time to time niini nga maong wali Ginoo. Hinaot pa nga ang imong balaang pulong adunay kahigayunan nga mag-convect o makapaabot kini Ginoo sa mensahe ngadto sa imong kasing-kasing sa matag usa gikan sa imong mga pulong. Panalangin ni o Dios ang tanan nga nagapaminaw karon, tanan nga mga higalaan, tanan o Dios nga naay connection. Kini akong pag-ampo uban ng pagpasalamat diha kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen. Salamat sa Dios kay makahimo kita sa pagpamalandong gihapon diha sa balaan niyang mga pulong. Og niini karong higayon maghisgot kita sa lahi na pod nga mga hilisgotanan, nagahisgot sa natural o mga nagakahitabo sa ato nga mga kinabuhi. Atong pangutano, atong kaugalingon, what about the pain of broken relationships? So kumusta man ato kumustahon ang ato nga mga nangaguba, nangadistroso, nangadamage or broken relationship sa ato nga pagkinabuhi. Whether we like it or not, kitang tanan kung ato nga pamalandungan aduna kitay tagsa-tagsa nagkadaiya nga mga experience niining ginatawag nga conflicts or broken relationships, no? I am sure of that nga ikaw karon nagapaminaw diha dinha sa inyong radyo o ikaw nga naga-follow niini sa ato nga Facebook, I know for sure nga ikaw aduna pug kay unique o sarili nga experience when it comes to conflict or sa mga broken relationship sa ato nga mga pagkinabuhi. Even from our sa ato nga pagkinabuhi, bisan asang aspeto sa atong pagkinabuhi, it is happening everywhere to everyone at any time by any reason. Okay? Mao kana siya ang realidad. Bisan asa nagakahitabo kini, bisan unsa nga rasa sa tao, no? Bisan sa asa ka nahimutangan o asa ka unsa imong kahimtangan, maadunahan, mapobre, mao kini siya ang realidad, no? It's happening everywhere to everyone at any time by any reason. Even from our childhood, aduna na kita mga experience yan ang ginatawag na broken relationship. Ato nga makita ato nga masabtan, no? Nga mao kana siya ang nagahitabo kanato from time to time. And not only that, even sa ato ang youth life, no? Sa ato ang pagka young people, normally gyud magakaabot o magakahitabo kini siyang maong experience even sa ato ang workplace. Asa kita gibutang ng trabaho, normally aduna gining mga panahon nga nagaabot kining mga conflict, broken relationship, and even sa ato nga family sometimes
o rampant nagakahitabo kini from time to time na siguro ipon og balay pero ato makaplagan makita nga dili maayo ang pakitungo diha sa panimalay, and this is rampant nga nagakahitabo kanato o sa atong panimalay even gikan pa sa atong pagkabata. Broken relationships are happening. Nagakahitabo siya every now and okay. Now, the question is, what broken relationship has been the most painful in your life? Aduna kay experience siya. Try to recall. Try to evaluate. Unsa ba ang pinakasakit nga mga experience nimo sa imong kinabuhi? Ang painful kaayo nga naguba nga relasyon nga pinakabugat sa imong kinabuhi. Even today, nagabalik diha kanimo og nagahatag kini siya og epekto o influence sa imuhang mga aksyones karon even this time. O matawag na to nga dugay na siguro naguba nga relasyon pero hangtod karon anaa pa ang iyang nga impact, no? Now, why is it important to talk honestly and openly with God about the pain of our broken relationships? Now, sometimes kana bitaw mga naguba nga relasyon, dili nato gusto hinumduman, dili nato gustong hisgutan, pero what I want today is gusto nako nga maging open kita dito sa Ginoo. Kay usually kitang tanan naka-experience ana ani ining klase nga maong mga experience sa kinabuhi, whether we like it or not, no? So mao kana siya ang realidad. Now, ganong kinahanglan, it's because God wants us to be unloaded and not be affected by the pain of the past. Dili gusto ang Dios nga kanunay na kinabuhi kita sa nga apektado sa negatively sa ato nga past o pain of our past. Dili ganahan ang Ginoo, dili kana maong desire sa Ginoo nga magkinabuhi kita under the influence of the ginatawag ng mga bad past sa atong kinabuhi, labi na sa atong mga broken relationships. Gusto sa Dios nga magkinabuhi kita under sa iyahang pagdumala, because there is the power of relationship. Naigahom ang relationship whether we like it or not. Pag ang relasyon nato to anybody, kung maapektuhan siya na siya'y conflict, sigurado gyud nga aduna siya epekto diha sa atong pagkinabuhi personally. Og ang tao nga dili honest, dili siya mo angkon ni ana, dili siya mo amin ni ana, pero in reality this is true, no? Tinuod kini siya, and even ang kada usa sa atoa, bawat isa sa atoa makapamatuod niini that there is power sa ato nga mga relationship. Now, few things in all of life can compare with the satisfaction, joy, and connectedness that comes when we love deeply and are deeply loved also in an authentic, meaningful relationship. Mao kana siya ang realidad. Na ay pipila lang ka mga butang nga matawag nato nga makatupong sa impact sa ginatawag nato pagkaroon og deep relationship ngadto to somebody. Paghigugma o naghigugma kita or ang uban naghigugma pod kanato. Tagsara kaayong mga butang ning kalibutan nga mutupong sa kasakit, sa pain kung madistroso siya. By contrast, few things in all of life can hurt as badly and as deeply as the wounds, the sorrow, and the alienation that comes when a relationship is broken. No? Gamay ra pod ang makompare nimo sa kasakit kana bitang ang kalawom sa samad nga mahimo
sa usa ka pagkaroon og broken relationship. Talagsa ra kaayo siya ma-compare, talagsa kaayo siya makumparahan, maparihoan tungod kay unique ang impact sa ato nga relational aspect sa atong pagkinabuhi. Mao kana siya. Now, if the doctor gives prescription for the pain of his patients, kung anto kag doktor pag naa kay sakit, bisan gagmay nga sakit or dagko nga sakit, moadto kag doktor, ang doktor mohatag gyud siya og prescription paano ma-treat, paano ma-relieve ka or maayo ikaw, ma-heal sa imuhang ginabati. No, mao na ang usual. Pag naa kay ginabati nga di na nimo kaya nga i-treat, sigurado gyud nga moadto kag doktor. Now, you know what? God also gives us prescription for the pain of a broken relationship. Kung ang doktor moayo siya sa ato nga mga physical nga bahin, mo tabang siya, ang Dios labaw sa tanan nagahatag siya og tambal mahitungod unsaon nga makubsan or maayos ang sakit nga naidulot sa usa ka pagkaroon og broken relationship. Now, the question is how to overcome the pain in your broken relationships. Paano man nato maagapan? Paano na ma-overcome? Paano nga do nga naa gito siya nga experience, sakit kaayo nga na-experiensyahan, pero paano siya ma-relieve or shall we say ma-overcome? Kana bitong bisan pa nahitabo to siya, magkinabuhi kita above sa circumstansya nga dili ka affected ni ana nga maong mga butang. This is usa ka unique nga hilisgutan karon. Ang Dios na ay pamaagi. Number 1, very simple. Talk to the Father. Okay? Just talk to the Father. Pag-iistorya ka sa imong amahan. Pag-iistorya ka sa imong Dios. If you trust God, then talk to Him. Because He wants to have an open communication with His children. If you are child of God, kung anak ka sa Ginoo, kung ikaw nag-ila sa imong kaugalingon ng katawhan sa Dios, then you have this opportunity and privilege. Talk to Him. Paki-istorya ka sa Ginoo through prayer. Tungod kay ang Dios naga-welcome sa kang bisan kinsa nga magduol sa iyaha, maghisgot, bisan unsa nga hilisgutan diha sulod sa imong kasing-kasing. Gina-welcome ka sa Ginoo. In fact, si Apostle Pablo nag-ingon sa Ephesians chapter 3 verse 14, nag-ingon, "For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ." In verse 15, "Of whom the whole family in heaven and earth is named." Sa ato makita higala nga si Apostle Pablo, with his clear understanding concerning sa family nga iya sa Ginoo, the family of God, ato makita dinhi nga si Apostle Pablo nagapaabot sa iyahang desire, siyang prayer, uban ang mapainubsanon nga kinaiyahan. Iyon siya, "For this cause I bow my knees unto the Father." So, maakita nato through sa life ni Apostle Pablo nga from time to time si Apostle Pablo privately sa iyang pagkinabuhi nagapiko sa iyang tuhod to ask God, to approach the Father concerning sa mga issues or mga butang nga naa naga-hassle or di kaya mga interest nga naa siyang kasing-kasing concerning sa family of God. And this involved sa tanan nga mga magtotoo nga nag-claim nga iya sa Ginoo. It's because kano si Apostle Pablo nagpiko sa iyang tuhod diha sa Ginoo. It's because prayer is our passport to the throne of God. Okay? Prayer is our passport to God's throne. Mao kini siya atong pasaporte nga anytime, anywhere, we can approach God. Walay charges, wala nay load-load, dili malubat ang linya.
Sumala pa sa Jeremiah chapter 33 verse number 3. Sa may challenge sa Ginoo kanato in the Old Testament, he says, "Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not." Wow! What a wonderful challenge for us. According to Prophet Jeremiah, nag-challenge ang Diyos kanatong tanan higala. Nga kita, ikaw, ako, mudangop diya kaniya, mutawag diya kaniya. The only thing, kita ang usahay, dili nagtawag sa iya. Ang Ginoo, open ang iyang line, open ang iyang linya, 24/7. Kita lang usahay ang naga-off sa atong line. O that's why, ang challenge para kanato, ingon ang pulong Diyos, "Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not." It means to say, daghan pa kaig mga butang nga gusto sa Diyos i-show kanato, kanimo higala. The only thing, nagahulat siya nga ikaw mo approach diha kaniya. And I do believe nga included ang ato nga relationship. Gusto sa Diyos nga atong isubmit diha kaniya. There are times sa atong pagkinabuhi nga labi na kung emotional nga aspect sa atong kinabuhi usahay, dili na nato isubmit diha sa Ginoo. Kay mahadlok ta basig dili i-approve sa Ginoo. Kay gusto nato nga atong sariling kabubuton. Gusto nato nga ma-fulfill, matuman. That's why nga usa ka temptation anang sa Kristohanon nga dili na lang niya i-submit sa Ginoo kana iyang mga plano. At in fact, kung imong tan-awon, ang Diyos mo ay naikakayahan alang ni anang tanan ma-perform. Not only that, number 2, unsa bay dapat buhaton nga ma-heal, ma-overcome nato atong broken relationship. Number 2, just ask God for the inner strength to yield rather than resist His work in your life. Instead nga mo resist kita sa kabubuton sa Ginoo, we need to ask God, no? Magpangayo kita, magampo kita. So, we need to ask for the inner strength. Kaya nga naman, kung kita raman go, di man nato na kaya. Labi na kung relational nga aspeto sa kinabuhi niya. Daot siya, lisod kaya nga naman, naabay tay mga garbo. Ang atong mga pride na sa atong kasing-kasing, no? O dili nato na tamakan atong garbo, di nato tunlon, ay sigurado dili kita gusto nga ma-repair kana nga mga relationship. But if we are shall we say submissive to God, humble enough, it can be. Pwede siya ma-repair depende kung paano ta nag-respond diya sa Ginoo. Instead, mag-resist kita sa kabubuton sa Ginoo. Nag-ingon sa verse 16 in Ephesians chapter 3, that He would grant you according to the riches of His glory, that you may be strengthened. Amen? The word strengthened, that you may be strengthened with power through His Spirit in the inward man. So ato makita nga sa kinasuluran sa atong kasing-kasing, it is God, it is the Holy Spirit nga adunay kakayahan, able nga maghatag kanato og kusog in verse number 17, that Christ may dwell in your hearts through faith. Nga si Kristo magpuyo or but pasabot mo influence diha sa imong kasing-kasing. Aduna siya impact diha sa imong kasing-kasing. Maglihok siya. Aduna siya freedom to exercise His lordship sa atong kasing-kasing. No? In sa next is to the end that you being rooted and grounded in love. So atong makita higala nga ang Dios is always willing nga mag-work out sa atong mga kasing-kasing, especially sa pag-repair sa ato nga kasing-kasing nga naka-experience ni anang ginatawag ng broken relationship. And number 3, ask God to help you grasp and experience His love in the midst
of your pain. Mauning pinakalisod nga butang higala kana bitong nasaktan ka niya. Exercise paghapon ni mong love kanang with kuan ba down to earth nga pagpaubos. Mauning pinakalisod nga buhaton sa katao, especially kung kining garbo na asa atong kasing-kasing. It's very hard for us to ask forgiveness. It's very hard for us to accept ni adtong mga taong nakasakit kanato kung wala ang paglihok diya sa balaang espiritu sa atong kasing-kasing. Therefore, we need to ask God to help us grasp and experience His love. You know what? Kung ato nga paladman ang atong pag-intindi o pagsabot sa paghigugma kung paano tagigugma sa Ginoo, makahatag kini makatabang kanato nga maka-extend wide sab kita paghigugma ngadto sa uban, even to those people who hate you. Kada bitang nagkasuko sa imuha, nagdumot sa imuha, you can show your love. We are not perfect, yet we can exercise even a little. Kay ang gugma gikan sa Ginoo, and God wants us to exercise this love toward others. Maka-exercise kita niya ng usa ka forgiving spirit, and of course mag-enable siya nga kana bitong kaya nimo maka-say sorry, even to the point kung ang somebody dili kabalo mga sorry, just say sorry. Who knows nga makarealize ang nagkamali nga nagpataas lang sa iyang garbo, no? Mao kana siya. Ingon si Apostle Pablo in verse 17 that Christ may dwell in your hearts through faith, to the end that you being rooted and grounded in love. Rooted and grounded in love. Nakagamot o napundar diha sa gugma. Hinumdum mo na ito higala. Because of God's love, we are now saved. Ang gugma sa Diyos mo ay nagtuklod kaniya, mo ay nagmotivate kaniya nga i-rescue kita niyang tanan. Kitang tanan i-rescue niya because of His love. Walay butang niya kanato nakapadani sa Ginoo kanato, but because of His love alone. And mo na ingon dia din, rooted and grounded in love. We should know how to exercise, how to show that love from our hearts. Gikan sa balaan Espiritu. Ingon sa verse 18, may have power together with all the saints to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Ang atong ground higala mao ang gugma ni Kristo. Dili ang atong gugma ha, kay ang atong gugma agoy. Ang atong gugma is very shallow. But it talks about the love of God nga gi-shade abroad niya nga ni sa atong mga kasing-kasing. The love, the unconditional love, the divine love nga iyang gibubo nga ni sa atong mga kasing-kasing. We need to exercise. We need to show that din sa atong kinabuhi in order that the world can differentiate, can identify the difference sa love sa kalibutan o sa love na iya gikan sa Ginoo. In verse 19, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. So mao kana siya ang kanindot ato makita ang gihatag sa Dios kanato ingon nga prescription paano nato ma-overcome, paano nato treat ang ato ang experience, especially nining ginatawag og broken relationships. Number 4, expect God to answer your prayers in a manner beyond your wildest dream. No? Kana bitaw nagapray ka nga
uban with expectation nga ang Dios magtubag sa imong pagpanghangyo diya kaniya. Kabalo kay gala, I have observed so many times, no? Nga daghan kaayong mga tao nga kana bitaw ang kapungot, ang kasuko niya sa pagdumot niya sa katao, di gyud mawala. Hangtod siguro mamatay na lang, no? Ang uban nga matay na lang, wa gyapon nakapasaylo. Wala gyapon siya naka-move on. Og naging slave siya sa iya nga bad experience when it comes to broken relationship. Wala ko naghisgot alang kanimo higala, but even sa akong kinabuhi personally, and because all of us maka-experience kita ni ini. Now, we need to teach our heart nga maging teachable kita enough aron nga mabuhat na to ang pinaka the best nga malipay ang Ginoo sa matag usa kanato. Ingon sa pulong sa Ginoo sa Ephesians chapter 3 verse 20. Now, to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Take note. According to his power that is at work within us. Unsa man ang iyang kaya mahimo higala sa sulod sa atong kinabuhi siya? Him who is able to do immeasurably. Ambot pasabot, unlimited ang iyang kaya mahimo sa atong kinabuhi. Even to the things nga murag di na masabtan sa tao. God can do it. No? Makahimo siya. O gani pa ingon siya, and then all we ask and or imagine, kana bitong biyan sa atong capacity nga mahuna-huna na to. Kang wala na ma-register sa atong hunahuna ba, diha expert kay Ginoo mag-perform siya o mga butang sa atong kinabuhi. We need to expect from God nga maghimo siya ni ana. Just be open, be teachable, and ready. In verse 21, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Okay. So, kini nga butang nga gisulti ni Apostle Pablo is applicable not only during their time, but also even today and even to the end of this world. Mao kana siya ang application, applicable siya within the church. Gikan sa panahon ni Apostol Pablo, today, and hangtod sa katapusan. And even, I believe, even gikan sa Old Testament, ginatudlo kini ang pag-exercise o paghigugma, pagkamapinasayloon o pag-overcome sa atong mga bad past experiences when it comes to our broken relationships. God wants to be the master of our hearts. Gusto ba ka nga ma-experience nimo kana bitang mapakita nimo kung unsa ang pagkamapainobsanon, kung unsa ang paghigugma, unconditional nga paghigugma, even to those people who hate you, who never loved you. Just exercise a godly kind of love to overcome the pain of your past broken relationships. May God bless His word in our hearts.